Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay ika-3 linggo na Advento. Ang pangunguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benjo Pauta, katuwang na rektor ng Edsasyon. Magsitayo po tayo. Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang Panginoong nag-aanyaya sa ating magalak sa Kanya. Ang Kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyo lahat. Sumainyo rin. Sa paghahanda natin para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo ngayong 3 linggo ng Advento, alalahanin natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Jesus, naparito ka upang maghatid ng mabuting balita sa mga dukha. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, naparito ka upang alipin ang mga nagdadalang hapi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, naparito ka upang magpahayag ng kalayaan sa mga alipin ng pagkakasala. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasakitin mo kami sa kagalakan dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupain, malaon ng tigang, ay muling sasaya. Mananaliwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano. At mamumungan ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kanininingan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupay-pay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makarinig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag. Aawit sa gala ang mga pipi. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan. Ito ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
nila'y buon, umagahan, tumutulong siya sa balot nila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na pon, nabubuhay lagi ang Diyos mo sa'yo. Halina Panginoong Diyos, upang kami ay marunong. Halina Panginoong Diyos, upang kami ay marunong. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po kami. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hagdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita.
Nakakakita na ang mga ulat, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakalirinig ang mga bini, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa atin. Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo lumabas sa ilan? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang taong may marinal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng marinal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo na aking ipinadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang inyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Parang hindi kayo naniniwala. Fiesta nga pa sa atin. Happy Fiesta po. Okay. Medyo tulog pa ang diwa. Ika-24th anniversary po ng dedication ng EDSA Shrine. So, noong 1989, tama ba ang kwenta ko? 1989, dinedicate po itong simbahan natin. At ito po ang ating nagiging fiesta. So, ang ating mahal na patron, ang Reyna ng Kapayapaan. So, ngayon po ay meron tayong dahilan para maganap. Dahil ngayon din po, tumapad sa linggong ito, ikatlong linggo ng Advento, Gaudete Sunday. Ibig sabihin, linggo ng kagalakan. Tayo magalak, kaya po narinig ninyo sa lahat ng ating mga pagbasa, pati sa Salmo, ay inuudyok tayo lahat magdiwang. Tanggalin ang kalungkutan, huwag matakot, huwag mangamba, huwag paghinanakit, dahil nalalapit na ang pagdating ng manlulubos. Meron pong mag-asawa ng Pilipino, nandun na sila sa States. Sila po ay nakatira sa California. At a few days before Christmas, tumawag po yung lalaki, yung asawang lalaki, doon sa kanya anak na lalaki na nasa Midwest. At ang sabi niya, anak, hindi ko na makayanan. Hihiwalayan ko na ang nanay mo. Ayaw ko na. Nagulat yung anak. Sinabi, ano ba yan itay? 45 years na kayong kasal. Ngayon pa kayo maghihiwalay. Talagang hindi ko na kaya. Sabi ng anak, huwag mo na po kayong gagawa kahit ano kakakbang. Tatawagan ko si ate. Nasa New York yung kanyang ate. At nang marinig, gulat na gulat, galit na galit. Tinawagan ang kanyang tatay. Ano po ba itong narinig ko kay Jude? Maghihiwalay daw kayo ni nanay. Oo. Bukas na bukas, magfa-file ako ng divorce. Hindi ko na masigmura ang nanay mo. Kaya sabi ng anak na babae, please lang tayo. Alam-alam lang sa Kapaskuhan. Hintayin nyo kami dyan ni Junior. Bukas na bukas, pupunta kami dyan. Pagkababa ng telepono, tinanong ng asawang babae, darating ba sila? Sagot ng lalaki, oo. At hindi tayo ang magbabayad ng pamasahe nila. Nakaisa, hindi mag-asawa. At nai-imagine na lang natin yung kanilang kagalakan habang hinihintay ang pagdating ng kanilang mga anak. Dito po sa Ebanghelyo, ang tanong ay, hindi darating ba sila? Kung hindi, kayo po ba ang darating o maghihintay pa kami ng iba? Tinanong at isinugo ng mga alagad ni Juan Bautista para ipatanong kay Jesus.
Kayo po ba ang darating o maghihintay pa kami ng iba? Makikita po natin dito po sa ating Ebanghelyo yung preaching and healing ministry ng ating Panginoon. Siya nagpagaling, no? Sinabi, nagpagaling ng mga may sakit, ng mga may ketongin, nakakita muli ang mga bulag, nakarinig ang mga bingi, nakagalaw muli ang mga lumpo, no? At nabuhay muli ang mga namatay. Kaya mayroong dahilan para tayo ay magalak. Narinig natin yung magandang balita. Pero nagkaroon din ng konting krisis dahil nakita na ng mga tao yung kanyang ginagawa. Pinagdudahan pa, pinag-alinlangan pa na kung siya na talaga ang Mesiyas. No? At si Juan Bautista na siya nagbinyag kay Jesus, no? At mga ilang propeta kaya tinawag na dakila because he was the immediate precursor of Jesus Christ. No? Bago dumating, parang siya yung nag-bind or nag-preach ng Old at New Testament na mga propeta na sinasabing may darating na isang manananggol. No? At kaya nung sinabi ni Jesus, wala pang kahit na sinong nilalang na mas dakila pa kay Juan Bautista. Dahil siya yung talagang nagbinyag, siya yung nagsabi at nagturo, no, na darating ang Mesiyas. Pero nang marinig ni Juan Bautista na, teka, ang darating manananggol, magliligtas sa kaaway. Pero bakit ang narinig natin nagpapagaling ng mga may sakit, nangangaral sa mga pulubi? Siya nga ba talaga yung darating? Kaya nag-alinlangan si Juan Bautista. Kaya dito, sinabi ni Jesus, mapalad ang mga tao hindi nag-aalinlangan sa akin. A lot of times, pag tayo ay dinatnan ng matinding problema, nag-aalinlangan din tayo. Siya nga ba talaga ang Diyos? Kung siya nga ang Diyos, bakit niya hinayaan mangyari ito sa anak ko? Bakit hinayaan niya magkahiwalay kami ng asawa ko? Bakit hinayaan niya mawalan ako ng trabaho? Bakit hinayaan niya magkagalit kami ng aking mga kaibigan, magkasira-sira kami sa aming komunidad? Kung siya nga ang tunay na Diyos na sinabing magliligtas, magtatanggol, bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang kalagayan namin sa buhay? Kamukha po ng isang retired school teacher, no? After teaching for 30 years, upon her retirement, nag-alay siya ng kanyang panahon at lakas, no, para mag-apostolate sa isang ospital ng mga mahihirap. At ang kanyang kinakalinga, tinutulungan yung mga pasyente walang dumadalaw, walang nag-aasikaso. So for the next 20 years of her life, ganito ang kanyang ginawa. Sa araw na diagnose na meron po siya matinding arthritis sa kanang tuhod. At ito ang nagbigay sa kanya ng napakasakit na pain doon sa kanyang tuhod. At araw-araw, dinadasal niya, Panginoon, tanggalin mo po itong sakit para may pagpatuloy ko ang paglilingkod sa iyo at sa aking kapwa. Pero hindi gumaling ang kanyang sakit sa tuhod. Kaya isang araw, lumapit siya sa pari. May confess po ako, Father. Ako po ay nagtatampo na. I consider Jesus Christ as a friend. Pero bakit ka isa-isa lamang hinihiling ko sa Kanya, hindi pa niya ako mapagbigyan? Sabi ng pare, kaibigan mo pala siya. Hindi tanungin mo siya. Ilang araw, makalipas, bumalik yung ali. Punong-puno ng kapayapaan. Makikita mo, mababanaagan mo sa kanyang mukha. At tinanong ng pare, o anong sinabi sa iyo? Father, habang nakatingin ako sa kanya sa krus, nagreklamo ako sa aking tuhod. At sinagot niya sa akin, I suffered worse. Mas matindi ang dumating na sakit kabinhatian sa akin. Every time we experience hardship, every time we have trials, no, and difficulties in lives, we ask God, why, Lord? Bakit po? Ikaw nga ba yung tunay na sinasabing magliligtas? Pero bakit ganito ang nangyayari sa aking buhay?
ang nakalimutan natin, kamukha ng pag-aalinlangan ni Juan Bautista. Si Jesus ay dumating para ipagtanggol tayo sa hindi sa pisikal, hindi sa material na pagkakaalipin sa mga dayuhan na sumasakop sa atin na nananamantala ng ating ekonomiya. Hindi yung ganong pagliligtas ang pagdarating ni Jesus. Kung hindi ang kanyang pagdating ay para palayain tayo sa kaalipinan ng kasalanan. And while waiting for the coming of this freedom, for this victory over sins, we have to wait patiently. Kaya sabi nga sa ikalawang pagbasa, magtiyaga kayo. No? Kamukha ng isang nagtatanim, no? Na magbubukid, hinihintay niya habang hindi naaani yung kanyang tinanim, ay matyagang naghihintay. Kaya ganoon din po ang sinasabi sa atin ngayon. Nagagalak tayo dahil nalalapit na ang Kapaskuhan. We're going to celebrate the birthday of Christ. Pero bakit mayroong kagalakan na punong-puno sa ating puso? Dahil mayroong dumating na magliligtas sa atin sa ating mga kasamaan, sa ating kabuktutan, sa ating mga kasalanan. The spiritual victory that Christ is offering us. Kaya tatanungin natin sa ating sarili, 3 linggo na tayo naghahanda. Lumapit na ba tayo sa kumpisal para aminin sa Diyos, para talikdan ang ating mga kasalanan, para magbalik loob sa Kanya, at nang tayo ay mapalaya sa ating kasalanan. At doon lamang tayo magkakaroon ng kagalakan. Meron akong nakita isang post sa Facebook, shoe repair, sa mama. Ang dami-daming sapatos na luma doon sa kanyang harapan. Nakalagay doon, I will heal you, H-E-E-L. I will save your soul, S-O-L-E. And I will even die for you, D-Y-E. Shoe repair. Let Jesus Christ repair our lives. And that is to make us brand new again. Muling babago, mapanibago ang ating buhay. At yan ang dahilan kung bakit tayo nagagalak. Amen. Magsitay po tayo. Nasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Belen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na nakatay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit,
tayong tutupad ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Idulog natin sa kanya ang mabibigat nating problema sa mga araw na ito. Nagtitiwala sa kanyang pagmamahal. Manalangin tayo. Ama ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Katoliko sa buong mundo, nawa ang Adbyento ay maging bukal ng biyaya at pag-asa upang pinananabigan natin ang pagdiriwang ng kaarawan ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa magpupay nila sa atin ang iwalang pananalig habang nagsisikap silang tumugon sa maraming hamon ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nalilito at di makakita ng kahulugan ng kanilang gawain at pagdurusa, nawa ang tapat nating pagtulong ay magdulot ng kailangan nilang liwanag at pagpasigyan. Manalangin tayo. Ama ng lahat ng kasiyahan, mo kami. Para sa mga sumusunod sa maling Mesiyas ng pakinabang, kasikatan, kasiyahan, at kapangyarihan, nawa maisip nilang si Jesus lamang ang ganap na makakatugon sa pinakahangad nila. Manalangin tayo. Ama ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Para sa lahat ng biktima ng digmaan at ibang anyo ng karahasan sa Iraq, Palestina, Israel at iba pang panig ng mundo, nawa ang espiritu ng kapatiran na dulot ni Jesucristo ay maging bukal ng kasiyahan at kaligtasan para sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Tahimik natin ipanalangin ang ating pagsariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. O Diyos Ama, kakapagan mo ang maraming nagtitiis ngayon ng iba't ibang anyo ng kahirapan. Ipadama mo ang nakagiginhawa mong pamamalagi at ng iyong anak na si Jesus, pagkat siya lamang ang aming pag-asa at kaligtasan at nabubuhay at nag-aari ng walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo.
langit kayo mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ang gabinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niyang karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mabuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantaran huling pagdating, ang pakikisama niya ay hus-husang magdininig, at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan namin lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiulit tayo. Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabuhat sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsintayin po tayo. Ang
ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, niligtas mo kami kanan. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakalisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Itinuro sa atin ni Jesus na tumawag sa Diyos bilang ating Ama. Kaya buong kagalangan, tumulog tayo. Mapasa
pumadya sa lahat ng asama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Ibahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Narito si Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo mga inaanyayahan niya sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Lord is good and righteous, revealing His way to those who seek Him. Yet believing not never had Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapag-dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sandali po namin hihingi ang inyong pansin. Ang lahat ay inaanyayahan sa mga sumusunod na EDSA Shrine activities. Ngayon po, mamaya po 12:15 ay magkakaroon ng anniversary mass at ang kanyang kabunyian, Luis Antonio G. Cardinal Tagle, ang mangunguna po sa misa. Pagkakaroon tayo ng mass wedding sa ika-22 na Pebrero, taong 2014, sa ganap na ika-3 ng hapon. Sa mga ibig mong makasal, maaari po kayong makipag-ugnayan sa tanggapan ng EDSA Shrine. Ang mga kailangang dokumento ay dapat maibigay bago magka-19 ng Enero 2014. Ang Coro Tomasino ay magkakaroon ng pagtatanghal sa ika-18 ng Disyembre, Miyerkules, pagkatapos ng misa ng alas 7 ng gabi. Bilang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo, ang The Blue Notes, ang ating pong coro tuwing Sabado ng alas 7 ng gabi, ay magkakaroon ng pagtatanghal sa ika-21 ng Disyembre, Sabado, pagkatapos ng misa. Maraming pong salamat at tanggapin na natin ang huling pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magsiyo po kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Naniniwala kayo minsan dumating sa atin ang anak ng Diyos. Tinatanong ninyo ang kanyang pagbabalik. Hagdan nawa kayo ng ilaw ng kanyang kabanalan
at palayain kayo ng kanyang pagpapala. Itulot nawa ng Diyos na kayo'y maging laging matatag sa pananalig, masaya sa pag-asa, at walang pagod sa pagmamahal. Amen. Nananabig kayo na nalalapit sa pagdiriwang ng kaarawan ni Kristo. Sa muli niyang maluwalhating pagdating, gantimpalahan niya nawa kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan at kagalakan ni Kristo. Salamat sa Diyos.